Ako po si James Brian F. Magtanggol from um, Barangay Misong, Pola, Oriental, Mindoro. 22 years old po. Ako po ay isang katutubong mangyan mula po sa tribo ng Tadyawan. Ang akin pong natapos na kurso sa kolehiyo po ay Bachelor of Science in Fisheries po. So before po mag-join kami for Smart Aquaculture po, ang plan ko po is mag-take po sana ng board exam. Pero since nakulangan po ako sa time para mag-review, so ayun, naisip ko po muna na mag-take ng like mga credentials, mga certificate ganyan. So unang-una po, since fresh graduate po, so mahirap po hanap ng trabaho sa field na fisheries po. Humahanap po sila ng mga may credentials, may board exam ganun po, and experience po. Pero since fresh grad pa lang po, so hindi po kami qualified. Hindi po kami qualified for sa requirements po na hinahanap nila. So, nakita ko po siya sa isang shared post po ng isa namin professor ng college, si Ma'am Elsie po. So, nung una po, nag-hesitate pa kami mag-join. And then, may isa po kaming senior na graduate na po ng fisheries na naging instructor po ng Smart Aquaculture na yun. So una po, talagang nag-ipon po ako ng certificate credentials. And then, for learnings din po, since sa school po, more on theoretical lang, theory, gano'n, hindi pa lack of practical skills and technical. So nag-expect po kami na yung Smart Aquaculture po is mabigay yung technical na learnings and practical skills po. Pero yung nabigay naman po ng Smart Aquaculture. So in terms po sa Smart Aquaculture, doon ko po nalaman na hindi po tayo pwedeng mag-stick lang into traditional method, ganun. So pwede po tayong mag-improve into innovation po. Ang pinaka-tumatak po sa akin is about the entrepreneurship since hindi na po bago sa akin ang about sa aquaculture since fisheries po ang natapos ko. So doon ko po nalaman na through fisheries or aquaculture, pwede po tayong kumita, ganun. And naano rin po namin sa agrikultura na nag-ano po kami about leadership, ganun. So yun po, na ano ko po siya sa sarili. Pinakamahirap po is yung nag-capstone po kami since hindi po ako sanay sa pag-architect, yung paggawa po ng layout, gano'n ng ano. Pero since meron naman po kaming mga kagrupo or kasama ng mga architect, engineer, gano'n. So, yun po, nalampasan din ako. Kinahin mo. So, noong una po, ang thinking ko po about fisheries is about like more on, kasi kami more on traditional, gano'n. Pero nung nag-join po kami into agrikultura, Smart Aquaculture, so doon ko po nalaman na pwede pa namin modern, high-tech yung ating fish pond, gano'n, in agriculture. Pwede po pagsamahin ang fisheries and agriculture. So yun po. So nung nag-training pa po kami sa agrikultura sa Rojas, nagtanong po kami kay Architect Ran kung may alam po siya na hiring, ganun, since naghahanap din po kami ng trabaho. And then ayun po, na-recommend niya po kami dito sa Cavite. Yun, pinagpasa po kami ng requirements, and then ayun. Masaya po and excited at kinakabahan kasi hindi ko po alam kung yung knowledge ko ba is may contribute ko ba sa farm po ng Hope Scientific Farm. Una po sa water parameter, so napaka-importante po na. And then sa pagpapakain po ng mga isda. So, yung mga natutunan ko po or mga nalalaman ko, malaking tulong po siya since hindi na po ako like nangangapa kung ano yung gagawin since alam ko na po yung about sa water parameter, mga ganun po, pagpapakain ng isda. So hindi ko na po siya kailangan magtanong-tanong, ganun. So,
Nakaka-proud po na, ayun, bilang isang mangyan is nakarating pa ako kung nasan ako ngayon. And hindi lang naging hadlang po yung pagiging mangyan ko para nakarating po sa kinaroroonan ko po. Sa TESDA po and sa arkitektura, talagang since MCC po yung kinuha namin, loaded po talaga yung 8 days na pagtuturo po sa amin. So, talagang mahahanda ka po dahil hindi po nila activity na paggawa and ayun, technical, practical skills din po yung binibigay nila. Una po, before for introducing po to my course po sa Fisheries and sa scholarship po na binigay nila. Then pangalawa po, sa arkitektura po, ayun, sa TESDA din, and also po, kung nasan po ako ngayon, sa Mamas Hope. Gagamitin ko po siya para i-share ko po yung knowledge ko sa community ko po para aware din po sila sa, especially po sa like mga endangered species na sa dagat, gano'n po. Huwag po silang matakot na lumabas sa kanilang comfort zone and huwag po nilang isipin yung panghusga ng mga tao na porket mangyan ka, gano'n. So, yun po, i-encourage ko po sila na magpatuloy po sa kung ano po yung gusto nilang pangarap sa buhay. I-take po nila ng seryoso yung pinag-aaralan po sa Smart Aquaculture TESDA. Kasi in the future po, magamit po nila yun sa work field po. Masaya po siya and malungkot. Masaya kasi marami kang tutunan. At malungkot kasi marami kang dadaanan, mga struggles na may hirap lampasan. Pero despite of that, marami kang matututunan sa mga struggles na madadaanan.